Okay guys, start tayo ha. Ngayon, create muna tayo. Yung gamit ko 2007 ha. Baka magulat ko yung iba itsura. So ito, create muna tayo, blank database. Kung 2010 pataas yung gamit nyo, pwede yun nandito sa gilid. Nandito yun, create. Pangalanan nyo muna ha, kung nakalagay na surname, second account. Okay, ganito. Second activity pala. Queen. Artist. Then, wait. Multologist. Ito yung sinasabing data sheet view. Ngayon, para makagawa tayo nung table, punta tayo sa design view. Ito. Pwedeng i-click nyo na to diretso. Pangalan ng table. Judge. Tapos, kung babalik kayo, kunyari dun sa sa datasheet view, click nyo na lang to. Ayan, para mas madaling, hindi na kayo click dito sa view. Ayan. Ayan, balik tayo dito sa design view. Ngayon, gagawin natin yung mga fields. Yung employee ID, last name. Start. Employee ID. And Lahat na ba? primary key. So, primary key siya kasi Barangay Tanod, then Luna. dapat auto number. Is last name. Then data type text. Pwede. Instead of the Luna. H. So, ito, ang sabi, must not accept age less than 18. So, start tayo sa number. Data type. Then, dito makikita nyo sa field properties, dapat must not accept age less than 18. So, dito tayo sa validation rule para magkaroon siya ng ruling. So, age equals greater than or equal 18. Dun sa validation rule kung ano yung gusto nyong lalabas. Ayan. So, next tayo sa ito yung tinype ko. Pala kayo kung anong gusto nyo lumabas. Dun sa pag nag-input kayo ng maling age. Okay, next. Meron nga lang binalang bro, traffic enforcer lang. Then, text. Ngayon, nakalagay, it should be in lookup column. The values are Manila, Marikina, Pasig, Caloocan, Taguig. Ngayon kasi, yung tinuro ni Sir Roland, punta kayo dito sa view. Save daw muna yung table. Then, dito sa add new, dito sa city, right click nyo. Ay, dito pala. Dito mismo sa taas. City, then, lookup column. Pero, para hindi na kayo pumunta dun sa datasheet view. Dito kayo sa design. Yan lang, lookup wizard. Then, ayan, lalabas na to. Then, pipiliin natin, I will type in the values that I want kasi may binigay Sir Roland. Pero kung may table kayo na ginawa dito, tapos yun yung gusto nyo lumabas, ito yung siselect nyo. Pero sabi nga, ito dapat, so, I will type in the values that I want. Next. So, ayan, input lang natin kung ano yung mga dapat na lalabas.
Ngayon parang sasabihin sa'yo, di ba, Archie, parang nabubusin na ako, uy, tumabi ka nga. Wala ka naman. Caloocan. Ay, Taguig pa pala. Is Taguig. Next tayo, pag na-input nyo na kung ano yung dapat nalalabas sa lookup, doon sa lookup. Next. Then, Yung ano, ano yung what label? Tama, city. Ano yun, di ba? Finish. So, pag nag-data sheet view tayo, save pala muna. Then, makikita niyan, pag nag-type kayo, dapat yan. Okay? So, balik tayo sa design view. Next natin is birth. Biday, yun yung sa banyo, di ba? So, just lang. Next, data type is date time. Gusto tayo sa unang table. yun na, tama, sagad mo lang. Hey. Then, ayun, create na tayo ng bagong table ulit para sa department. So, create table. Then, para mag-create ulit ng bagong table, create tab, then create table. Bahala na kayo kung saan yung makikita yun kasi iba yung itsura sa 2007. Hanapin nyo na lang yung table na. Then, so yan. Table 1. Design view tayo. So, table name. Hindi ko, tumakbo na lang siya kasi napagaling na siya. Okay. So, ito. Ang sabi, department ID, primary key, auto number, then may format siya. So, field name muna tayo. Basta pag gano'n na kasi siya eh. Then, primary key na siya. And auto number. So, format. Dito yon sa format. Tatype niya lang yun yung values niya. Ay, yung dapat na itsura. So, 000, then 000. Okay. Then, save nyo. Para makita nyo kung paano siya gumagana. Yan sa data sheet view. Tingnan nyo. Magiging 0001 dapat yan. Ay, mamaya na nga. Kumpletoyin na lang pala muna natin. Thanks. Ayan, with the following. Ayan ulit. So, alam niyo na yung gagawin. Lookup wizard. Then, I will type services and administration. Then, next ulit. Then, yan. Step name. Finish. Then, address tayo. Address. Then, saan yan? Text. So, next is employee ID. Then, number. Okay. Ano ba ako naiwan? So, okay na tayo dito sa department table. Save ulit. Then, view. And, nalagyan mo ng value. O, diba? Yung sa department ID, naging 0000001. Delete record. Yes. Okay. Huwag nyo di-delete value, sinample ko lang yun. So, huwag nyo na lang muna sigurong i-ano kasi di ba kailangan walang laman yung table pag gumawa ng relationship. So, huwag nyo na lang i-try. Pinakita ko lang sa inyo kung ano magiging tsura. So, next is contract table. So, create ulit, table, then design view.
key, auto number. Then, project name. Text. Unknown. Currency. Select mo yan dito. Start date. Date and time. Siyempre. Name. Department. So, dapat number siya. Huwag niyo kakalimutan dapat number kasi gagamit. Hindi pala. Sa employee ID pala yun. Sorry. So, okay. Done na tayo. Tapos na tayong gumawa ng table. Okay. Nagawa na natin yung tatlong table. Okay. Game. Continuation. Gawin natin yung sumunod. So, ang sabi dito, an employee work on a corresponding department and a department has a contract. So, may relationship. Go. Create a relationship between the tables and enforce referential integrity. So, yung referential integrity, hindi ko siya alam. Pero, basta yun na yun. Ngayon, gawin natin yung relationship. Start muna tayo, close all. Close all muna natin. Okay. Yes. Save changes. Then next, create. Then, asaan siya? Database tools pala, sorry. So, relationships. Database tools tab guys, tapos relationships. Hanapin nyo na lang siya. Then, show natin yung mga table na may relationship. So, add si contract, then si department, then employee table. Kung kunyari, double click mo si employee, nag-double yan. Para, close mo na to. Para mawala siya, right click mo lang, then, hide table. So, yan na. Ito na yung tatlong table natin. So, ngayon, given na kasi yung relationship Parang pinakita na rin ni sir. So, start natin dito sa employee ID. Drag mo lang from employee table Employee ID to employee ID ng department table. Drag mo lang dito. Ingat lang baka kasi madala nyo sa address. So, employee ID. Para sure kayo na tama nyo, dapat parehas to. Employee ID. Tapos guys, tandaan nyo lang lagi, kung kayo, dapat parehas yung name. Okay. Then, check nyo lang to lahat. Then, create. Tadaan! Nag-wait na siya, diba? So, next na tayo. Ano pa yung magka-connect? Ito, department ID, then department ID dito. Same lang, drag. Then, check lang lahat. Create. Tadaan! Siya. Ayan na yan. Then, pag okay na, save. Save lang, then, Control S. Wala kayong makikita dyan na saving. Pero, basta, Control S, then close. Then, insert, ngayon gagawa na tayo. Pasahan natin sa employee table. So, start natin. Nari ako. Mali yung pangalan. Sarah. So, ito, matetest natin kung tama ko na. Lalagay ko 15. Ayan. Lumabas, diba? Invalid age. Employees must be 18 and above. So, lagay natin 23. City. Ito na yung lookup wizard kanina, diba? Ayan. Lumabas na yung input natin. So, Manila ako. Then, birthday. January 16, 1994. Then, yan. So, diba, nag-input na ako. Makikita niyo yung plus dito.
dito natin makita dito lalabas yung relationship. So, di ba sa employee ID ay naka-relationship kay employee ID sa department table. So, lalabas siya dito. Tchadan! So, dapat ang department name. So, nasa administration ako. Ay, bakit 002? Ay, oo nga pala. Kasi kanina, di ba naalala nyo, nag-input ako nag-sample ako, kaya 002. So, di ba nga gaya na sabi ni sir, kapag naka-auto number yan, kahit mag-delete ka ng record, automatic yan, magtuto na siya. So, hindi na siya pwedeng baguhin. Try ko nga kung 1. So, hindi siya nababago. So, kaya guys, wag nyo na lang, basta wag nyo na lang itetest yung ginawa ko kanina, ha? Sample lang to. So, next, address. Wala naman siyang, address. Kunyari, Quezon City branch. Quezon City, ganun. Manila, tapos Quezon City. Hindi, sige. Then, yun, okay na siya. Then, dito, di ba may kita nyo, may check pa ulit. Lagyan nyo ng laman. Project name. Kunyari, ano bang project nila? Enrollment. Kunyari, amount, 10,000. Then, start date. Kunyari, today. Today. Ayan. May record na tayong isa. So, ingat lang guys ha. Kasi minsan napapansin ko meron nangyayari na dito kayo naggagawa. Kunyari, hide ko to. Nag-type kayo. Dito kayo nag-input. Iba to ha. Nakakonect to dito sa employee ID. Lagay nyong titignan mabuti kung saan kayo naka-under pag mag-i-input kayo. Kasi, malilito kayo dyan. Then, patay employee. Isa pa. Yan, mga katrabaho ko tong dito. Italy. Kunwari, Marikina naman siya. June 23, 1994. So, next. Department ID. Address, Caloocan City. The next, project. Project name. Ano ba? Ano bang project name? Dito kasi, di ba sabi niya insert 5 records. Wala naman siya sinabi kung saan, di ba? So, hindi ko alam. Bala na kayo kung ano yung pagkaka-interpret nyo, kung ilang records yung gagawin nyo. So, tuloy-tuloy lang. Project name. Kunyari, ano yung nilagay ko sa isa kanina? Enrollment. So, dito, assessment. Kasi, project name. Hindi ko alam, tama ba yung spelling ko na assessment? 20. Yan, start date, today. Ayan, okay na. Kunyari, nakagawa na ako ng 5 record. Diba? Next na tayo dun sa create a query with the following fields. Save lang. Okay, resume. Naputol. Wait.
Next, gagawin na natin yung create a query with the following fields. Na sa create tayo, then query wizard. Ito. Ay, click. Then ito yung lalabas. Nilalabas na new window. Select lang natin simple query wizard. Okay. Then, select natin yung binigay ni sir. Employee ID. Click nyo lang tong arrow na to. Then, last name, first name. Yan, diba? Yan lang sa table na to. Ngayon, nasan yung department name tsaka project name? Siyempre, hanapin nyo dun sa department table. So, department name. Pasok, then, project sa employee, contract, dun, project name. For example, gaya nun, nyari, ulit, hindi, may naklik kayo na hindi dapat kasama. Click nyo lang siya, then click nyo tong back. Ayan. Yung back dito wag to ito. Then, next. Then, next lang. Then, finish. Siya done. So, ayan na siya. Ayan na yung table query. Okay, naka-query na siya. So, save na natin. Okay na. Then, yan na. Tada, tapos na. Sana na-gets nyo.